At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umiinit ang usaping politikal sa bansa matapos kumalat ang balita na umano'y umagaw na ng pwesto si Vice Presidente Sara Duterte kay President Coutinho ng Norte Jr. Ayon sa mga kumakalat na chismis online, may naganap daw na biglaang tensyon sa loob ng Malacanang kagabi. Gayunman, mariing paalala ng mga eksperto na wala pang opisyal na pahayag mula sa alinmang tanggapan tungkol sa mga ligasyong ito. Sa loob ng social media, mabilis na nag-trending ang mga haka-haka na di umano'y pinalayas si President Coutinho ng Norte Jr. mula sa palasyo matapos ang isang umano'y emergency meeting kasama ang ilang matataas na opisyal. Pinagpipiestahan nito ng netizens ngunit paalala ng mga analyst na maaaring pawang espekulasyon lamang at bahagi ng umiinit na politika sa bansa. Sa ngayon, ay hindi pa malinaw kung ano ang pinagmula ng naturang balita. Samantala, ilang source naman ang nagbigay ng magkakasalungat na bersyon sa pangyayari. May nagsasabing nagkaroon lamang ng matinding diskusyon ukol sa pamamahala at hindi umano co-op at pag-agaw ng kapangyarihan. May ilan namang nagkukwento ng posibleng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kampo ng Pangulo at Vice Presidente pero walang malinaw na ebidensya upang suportahan ang mga kwentong ito. Hanggang sa ngayon, tikom ang bibig ng palasyo at tanggapan ng Vice Presidente kaya't nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na naganap kagabi. Patuloy naming babantayan ang numang opisyal na anunsyo upang malinawan ng publiko. Sa gitna ng lumalalang chismis at espekulasyon, paalala sa lahat, maging mapanuri at hintayin ang kumpirmadong impormasyon bago maniwala sa anumang kumakalat na issue. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Breaking news ho yan mga kababayan, hindi na daw ho makikipagtulungan sa ICI ang mag-asawang Diskaya. At dito sa video na to, itong si Terry Redon. Kesyo yung parking, yung sagasa, yung mga kabalintunang ginawa nila noong 19th Congress, sinisisi pa rin doon sa 18th Congress nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito talagang pakawala na to ni Zaldico, ibang klase ho, no? Talagang ipipilit ho niya na maikonekta ang Duterte dito sa issue ng flood control. Kaso yung problema ho mga kababayan, 23, 24, 25 budget ho ang pinagmulan ng napakalaking nakawan na nakita ng buong sambayanan sa mga nakalipas na linggo at buwan. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa page updates, ang like at ang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta ho tayo dito kay Terry Redon. Mahaba-haba ho ito mga kababayan. What we wanted to say yesterday. These are also being undertaken by senators themselves. No, so I think we unite on the purpose that we have to be transparent as to the entire list of proposals by legislators. Pero we will debate as to the reason as to why he wanted it. No? Yan. Kasi nga ho, it is not just party list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, even senators make these proposals in several districts. And Yan. I think he made mention also of yung po mga parking schemes. No? To be Yan, very parking clear, schemes. yung pong sinasabi in the Blue Ribbon Committee hearings na parking sa gasa, it was not a creation of the last Congress. In fact, yung pong mga parking tsaka sa gasa, I think nababasa na ho natin yan as far back as 2018 in the previous administration. No, in fact, former House leaders denied such parking fees or parking schemes in the last Congress. No? So, I think it would be a bit disingenuous for congressmen today to say na ito po ay it's just a new innovation of the previous leadership in the 19th Congress. Hindi naman sinasabi na ano yan, new innovation. Wala rin naman nagtatanggi na ngayon lang yung ano na yan, yung scheme na yan, yung parking sa gasa o kung ano pa mang inimbento yung pangalan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Wala kaming pakialam. Pero talagang kinasangkapan yung mga ganyang klaseng estilo nyo dyan sa House of Representatives sa 23, 24, 25 budget. Dyan naging laganap ang korupsyon sa ating bansa. Siguro hindi naman natin sinasabi na ngayon lang na imbento yan. Siguro panahon pa ni Gloria meron ng ganyan. Parking, sagasa,
o yung allocable o kung ano man yung mga terminong ginagamit nila dyan para makapagnakaw sa kaban na sambayanan. Pero ito sigurado ko, Terry Redon, at hindi mo mapapasinungalingan to. Ha? Dito, noong 19 Congress, lumaganap at iyaan ang pinanggalingan ng karamihan sa kalokohan dyan sa House of Representatives. Yung mga sagasa, parking, allocable, kung ano man yung mga ginagamit yung termino dyan sa House of Representatives. Ito talaga si Terry Redon. Isisi lahat sa mga Duterte. Di ba? Ganyan lang ho yung mama na yan. So, yun po muna siguro, we open ourselves to. Pero sigurado ako ngayon, Brad, na ikaw talagang malaya nang makakapag-travel. Ngayon ika nga wala ng Duterte na babati ko sa iyo pagka nagpunta ka sa sandamukal na bansa. Sa pagiging opisyal mo sa pamahalaan. Kasi noong panahon ni Tatay Digong, pinuna ho yan eh. Kaya galit na galit kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte yan eh. Ano ba akong pinuna? Questions. Sir, about lang po sa speaking of flood control projects, sa isang survey po na na-after research about government infrastructure projects, nakasaan na most adult Filipinos, 60%, reported feeling anger or outrage when they think about the corruption in government. 30% expressed fear or anxiety, while another 9% reported feelings of sadness or disappointment. Ano po yung masasabi? Well, syempre, 60 plus 30 is 90% ill feelings towards how government has been doing its job, no? Particularly on flood control infrastructure and how we actually implemented it. Which is why mataas po talaga expectation ng mga kababayan ho natin, not just on Congress and the Senate on our investigations, but more importantly on the Independent Commission for Infrastructure, to be able, and of course the other law enforcement agencies that we have like the Ombudsman, na talaga ho may mapanagot po ng mga personalidad na napangalanan dito po sa entire flood control controversy. No? So, I think yung po 90% ill feelings dapat tugunan po ng tama at maayos ng gobyerno pong ito. And syempre, one of the steps, and we have been stating this previously already, is for the ICI to make a determination on which parts of the proceeding can actually be made public, which part of the proceedings will remain in executive session. But obviously, under any circumstance, hindi ho talaga pwede na full private executive session proceedings lang po ang ginagawa po ng ICI. It's not because gusto lang ho makiusyoso ng mga kababayan ho natin. And to be very clear, sa mga korte naman ho, and quite certainly yung po chairperson po ng ICI, dati pong maestrado, wala naman hong full executive sessions sa mga korte ng bansa, kahit sa Supreme Court. No? So, ang kasalanan pa nyo pala yan eh. Gusto lang makiusyoso ng ating mga kababayan eh. Wag na kayo. Wag na kayo makiusyoso. Kahit pera nyo ang ninakaw nila, wala kayong karapatang makiusyoso. Wala kayong karapatang malaman kung anong pinag-uusapan dyan sa ICI. Tama mali, Terry Redon. Yung mga lohika mo, singlabo ng mga ng butas ng ilong mo, lang yaka. Ang toko, pera na sambay ng Pilipino pinag-uusapan natin dito. Ngayon, nag-aanap ng accountability ang ating mga kababayan. Kung ang accountability at yung transparency yun ang sa publiko ng ipagsabihin na nating oral argument dyan sa Korte Suprema, kasi dati daw maestrado ng Korte Suprema ang chairperson ng ICI Isa publiko nyo yung record, yung video, yung hearing. Wala namang problema, anak ng tokwa. Ano ba naman makita namin si Romualdez, di ba, nagpapaliwanag doon at sinasabi niya na hindi, wala akong alam dyan. Doon sa budget, doon sa budget process, wala akong alam dyan. Ang appropriation ko bahala dyan. Anak ng tokwa, walang hindi ho taratrabahuhin yung mga budget na yan kung hindi binasbasayan yan ni Martin Romualdez. Wala kang kinalaman sa budget deliberation pero yung akap mo naponduhan. Ano yun, Magic? Ano ka, meron kang nakikipag-communicate ka kay Saldico using your betlog, ganon? Ano ng Petrang Garapata, loloko nyo kami. Ibig sabihin, meron pa ring bahagi ng mga pagdinig sa mga korte na binubukas po sa publiko. Hindi po necessarily live streaming, Sabi pero mo nakakapasok ang media, nakakapasok po
yung each and every interested party po rito. So for as an example, at ito na ho yung halimbawa natin nung nakaraan, yung po mga babasahin po ng mga affidavits. Anyway, it will be a public document. Anyway, babasahin din bang po talaga ito? Hindi ang problema ng public document. Pagka naging public document yan, malamang sa malamang edited na yan. Hindi na namin makikita yan, anak ng toka. Eto mga kababayan, kung hindi magpapapress con tong damuho na to, hindi ho natin malalaman kung anong nangyayari dyan sa ICI na yan. Walang yaka ha. Ano ka, ang tawag dito, spokesperson ka. Pinakawalang kwentang spokesperson na kilala ko. Spokesperson ng ICI. Damuho na to. Oh, tuloy natin. Ito sa ICI. Dapat publicly basahin po ito ng lahat ng mga resource persons na ma-invite. And including yung po mga initial inquiries ng mga commissioners relating to the affidavit which is a public document. So, yun. Pwede ho tayo magsimula doon at pamungkahi po ito sa ICI moving forward. Yan. Sir, as a Gusto ko moving forward. Sa mga binabanggit niyo ating mga kababayan, parang bakit daw hanggang ngayon wala pa rin na-file ng case or parang medyo nababagalan sa process ng ICI. As a lawyer po ba, sa tingin niyo, by this time kailangan may mga na-recommend na ba or na parang may talagang concrete action na po ba yung ICI? Or okay lang naman na talagang iniisa-isa muna nilang ipatawag? Kayo po ba nababagalan or sakto lang din yung process na? Sakto lang. Yeah, again, kailangan ho natin maglinaw. Sakto lang. I think the marching order of the President is for the ICI and all law enforcement agencies to be able to file airtight cases. No? So, ibig sabihin, it is not a question of time, it is not a question of speed. It is a question of whether or not the evidence actually exists already to make an actual conviction against all personalities. And to be very clear, yung pong DOJ, I think, nag-submit ho ng mga papeles sa Ombudsman. Lahat po ng mga kaso na pwede hong isampa, I think, sa mga personalities involved in Bulacan. At the very least, yung pong mga contractors at DPWH officials po na sangkot. I think kaya na ho nilang ikasa yun in the soonest time. No? Ang sabi nga ho ni Ombudsman Remulla, this is an open and shut case. Ibig sabihin, the basic question on Ghost Project, and ito naman yung binabanggit na ho natin, even during the House Infrastructure Committee hearings, on the question of Ghost Projects, simple lang ho yung tanong eh, may naitayo bang pasilidad, infrastruktura o wala? Pangalawa, may nailabas bang pera? Pangatlo, kanino napunta yung pera? So, sobrang basic lang po nung methodology to make the case for Ghost Projects. And I think yung po nga pagpapasa po sa DOJ yan na po yung ng DOJ sa Ombudsman, yan na po yung unang hakbang sa actual po na case filing na gagawin po ng Ombudsman laban po sa mga sangkot pong kontratista at DPWH officials. Yun yung una. Pangalawa, syempre yung mga senador at mga kongresista po ng mga napangalanan, kailangan ho na mas malaliman pa hong pagsisiyasat yung pong ICI at Ombudsman at DOJ sa bagay po na ito. No? So, yan po yung kailangan po nating antayin. Kasi kailangan ho talaga ng direktang pagtuturo sa lahat po ng mga sangkot. Although, alam ba, may mga, I think in one of the, I forget if it's affidavit, na talagang halimbawa, meron ho talagang pinagdalhan no, ng pera doon sa isang resort, no, isang involved po ng senador. So, yun ang kailangan hong palalimin pa ng ICI at ng Ombudsman. Kung meron bang batayan yung pong binabanggit, I think, ni Undersecretary Bernardo. Sir, last na lang po kami. Sorry, hindi ni Undersecretary Bernardo, ni Henry Alcantara. Yan. Ano nila ho yan eh. Balita ko si Henry Alcantara daw ho parang nanikip ang dibdib. Okay lang yun, maluwang naman ang bulsa. Akala ng info, dun sa 60% ng mga Pilipinas galit dahil sa issue ng anomalous flood control projects. Siyempre, tingin ko, I mean, we don't need a survey for government to basically understand the anger of the nation. We had seen it in the rallies. We had seen it in each and every day po na talaga naman po galit na galit yung mga taong bayan at naiinip na po sila. So, Yan. ang
Alam mo bakit naiinip ang taong bayan, Teredon? Naiinip kami kasi bakit ayaw pang umuwi ng amo mo. Sabihin mo sa amo mo, umuwi siya as soon as possible. Kailangan niya nang umuwi sa Pilipinas. Pwede, yun lang naman kinaiinipan namin eh. Maliban dun, okay na eh. Sabi mo sa amo mo, uwi na siya ha. Kanya ka. Hakbang po patungo dito to restore public trust. Una, syempre, sinimulan na po ito doon sa budget process na ayusin yung mga naging problema nung nakaraan. May mga kailangan pang habulin, pero hindi pa naman huli ang lahat dahil hindi pa tapos yung budget. Pangalawa, yung usapin po ng pagpapanagot. So, antayin lang ho natin. Tingin ko, binubuo naman po ng Ombudsman, ng ICI, ng DOJ, yung lahat po ng mga kailangan pong ebidensya para mabuo po ito. Ang problema kasi dito, Brad, hindi nyo maintindihan eh. Nakikinig kayo pero hindi nyo naiintindihan. Naririnig nyo pero ayaw nyong sumunod. Di ba? Ang sabi, ito, ulitin ko sinasabi na sambayan ng Pilipino. Gusto nila merong makulong, hindi kontraktor. Hindi nila iintindihan. Gusto nila merong makulong, hindi district engineer. Okay, pakulong din natin yan. Walang problema. Pero siguraduhin nyo, sa pagpapakulong sa mga mananagot dito sa flood control issue na to, siguraduhin nyo merong congressman na makukulong dyan. Ha? Ngayon, kung wala rin lang naman congressman na makukulong dyan, ano na tayo, ika nga, dyan na pumapasok yung people power na ideya ng iba nating mga kababayan. Well, di naman natin suportado dito dahil ika nga, mayroon tamang proseso para tanggalin yung mga incompetent sa pamahalaan. Ay, ang paraan na yan, napaka-extreme ho yan, ika nga, o make or break yung ano na yan, yung option na yan. Pagka hindi nagawa yan, naku, wala. Lalong lalakas ang pwersa ng mga masasamang elemento sa pamahalaan. Ngayon naman, kung magawa, magkakaroon na talagang pagbabago sa ating bansa. Nasa ano ho yan, ika nga, nasa mga kababayan ho natin yan. Tayo lang naman ho dito, mga meron lang naman ho tayo, hindi ho tayo nang hihikayat ng kung ano-ano dito. Kasi sinasabi lang ho natin dito mga kababayan, ang punto dito, kung may makukulong, kung merong ebidensyang lulutang at kung itong mga ebidensya na to at kung ang mga makukulong na to para lang dito sa mga district engineer at mga kontraktor, naglolokohan na ho tayo dito. Para sa sambayan ng Pilipino, abangan ho natin ha, abangan natin. Alam ko, masyadong impatient na yung mga kababayan natin, pero tignan lang ho natin mga kababayan. Sisigurado ko dito, pagka hindi naging kaaya-aya sa panlasa ng sambayan ng Pilipino, yung ginawa nyo dyan, hihanda-handa nyo na yung mga tumbong nyo. Ika nga, mayayari kayo sa sambay ng Pilipino. Yun ang sigurado. So, as soon as the first cases are filed by the Ombudsman, tingin ko naman, hindi po ito magiging matagal sa level po ni Ombudsman Remulla kasi dati siyang DOJ and siya din naman basically yung nag-head nung pag-imbestiga nung nakaraan. So, tingin ko it's just a matter of re-reviewing all the documents again. But I think I'm quite certain they are ready to file cases in the soonest possible time. So your comment dun sa Ombudsman decision to set new guidelines, basically making public the salary, may epekto po ba ito sa mga investigations regarding corruption? Well, syempre, this is, hindi ito unprecedented dahil ginawa po noon, no? Bago ho naging ombudsman siya, Ombudsman Martires. Pero ito po ay pagtatama nung pong pagkakamali ni Ombudsman Martires na hindi po maglahad ng mga salin po ng mga public officials on such a flimsy basis. No? So yun yung una. Pero pangalawa, I think yung pong salin policy po ng Ombudsman is basically just limited to executive officials. No? So I think the public expects that at the level of the Senate and the Congress, we should be able to implement our own SALN release disclosure policies in the soonest time as well. Siyempre, respecting po yung mga data privacy guidelines no, na kailangan po in such a release. Having said that, do you have information if the House of Representatives will in fact align its policies with the Ombudsman Memorandum Circular? Well, I don't have the information as yet, no, pero I think one of the first press conference says of the speaker, precisely ito po yung binanggit niya, that he is willing to, firstly, to release his SALN, and he is willing to actually implement a new SALN policy covering House members. So, antayin po natin yun. Hopefully within this Congress break, pero if not, during po, pagbalik ko ng plenary in November. Pero makakatulong po ba ito sa mga investigasyon on corruption or not? Makakatulong po ito kasi magkakaroon ka ng
determination ng actual wealth ng, hindi lang po ng mga kongresista at senador, kundi lahat po ng mga official po ng gobyerno. So, ibig sabihin, Oh, para sa mga salin na pogi mo dito, Brad. Ako nagdududa ako dito sa mama na to, baka si boss lang to eh. Boss, hindi ba ikaw to? Baka si malupiton lang tong ano na to, itong mama na to, nagpapanggap lang siyang congressman eh, no? Baka sa susunod na interview nito, bigla siyang sumigaw ng boss, biglang gumano to yan, eh, no? Diskumpiyado na talaga ako dito kay Terry Redon. Feeling ko yan si boss yan eh, di ba? Kamukha mo. makikita natin kasi doon kung gaano ba kalaki, gaano kaliit yung pong kanilang net worth, no? Yung basically yung kayamanan po nila, gaano kalaki utang nila, gaano laki ho yung pag-aari nila, which is basically the assets of the public officials, no? So pagka ho kasi ganon, we don't need the other aspects of yung pong mga corruption at investigation. So for example, pagka ho nakalagay sa SALN, parang ang dami niyang pera, pero for example, ito lang po yung kanyang salary grade, ito lang po yung kanyang kinikita, that is basically a prima facie finding of unexplained wealth. Diba? So, doon pa lang, even without talking of payoffs, even without talking about any other evidence, parang magkakaroon na ng problema yung particular public official po din. So, I think that's a good first step towards broadening and having greater accountability with public officers. Currently po ba, ano yung pananagunan ng House pagdating sa pagdalahala ko sa publiko ng SALN ng mga lawmakers? I think nakaasa siya, not just for this leadership, no, but for the previous leaderships, even in the previous government, parang nakaasa siya doon sa disclosure po ng ombudsman ng mga SALNs. No? So, I don't want to jump the gun on the current House leadership, pero on how they will actually do it. Pero ngayon, I think the House will have to make its own policy without having to wait for the ombudsman. Pero may pending resolution po kasi, yung pong Akbayan Party List na gawing public po yung SALN ng mga lawmakers. Pending pa with House Committee on Rules. Okay. Well, ang totoo, we don't have to wait for the House resolution to actually be approved, no? If the House leadership deems it very important and very significant to restore public trust in government, and which is basically what the Speaker stated in his Congress break speech, no? I think the House leadership can do it on its own without having to wait for the House resolution to be approved. Simple po ba yun kung sa open bycam na panawagan? Actually, open bycam, siyempre hindi lang ho Kongreso yung magdidesisyon po sa open bycam. Yung Senado kailangan din hong mag-commit. Pero I think yung BARC proceedings, yung budget subcommittee po, I think would be a good example on how the smaller committees should be able to do it, no? So, yung pong BICAM, syempre mas malapad po na committee po ito dahil kasama na ho yung Senado. Pero may mga pwede hong paghalawan na mga aral kung paano po ginawang transparent and more accountable yung pong budget subcommittee na itinatag po ngayon. Kasi basically nga, talagang tinanggal ng small committee. So, I guess ang expectation po ng publiko, even at the level of the BICAM, dapat open, public, transparent na po yung lahat ng mga amendments, insertions, initiatives na gagawin po at that level. Confident naman po kung nakapasok sa since malapit na rin po bycam. Yeah, yung open BICAM naman kasi syempre, it will have to include both the leadership of the Senate and the leadership of the House, no? On how they will undertake it. Pero syempre, we're confident with the leadership of syempre, Senate President Tito Soto and Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na ito po ay kanila pong susuportahan. Kasi nga, even at the level of the UA, parang gusto nga nila entirely obliterated po ito. No? So, or talagang kapareho po nung House version na natitira lang po yung foreign assisted projects. Confident naman tayo na even sa level po ng open BICAM gagawin po natin ito.
topic of farm-to-market rules, specifically yung rules, farm-to-market rules, been gaining traction. Meron lang pong pass from napala sa President himself na imbestigahan at wala na raw dapat palakasan sa mga susunod pa. Formerly, your committee gave way to the ICI, specifically with the Anomalous Flood Control Project. So sir, pwede bang mag-imbestiga ang Infracom as the new direction to the farm-to-market rules? Well, pwede ho nating, actually, just to be very clear, Teka lang ha, ako, bro, dasan na yung Infracom? Marami naghahanap sa Infracom. Ano na nangyari sa Infracom? Pwede mo ba kaming balitaan? Kasi parang ano yun na ikaw yung ano nun chairperson nun Kayo nila Abanti yun Ano na nangyari doon? Di ba? Bakit nyo tinigil? Kayo ang tagapagligtas ng sangkatauhan Dapat hindi nyo tinigil yun. Nangyaka talaga yung pong ganun, bro. farm-to-market roads, yung pong mga local government unit projects, infrastructure, I think yan po, hindi pa yan, yung mga irrigation projects po ng NIA, I think there are questions that are being raised on these projects as well. I think these are not within the ambit of the Infracom. So, I think it can be subject to a new resolution. So, ibig sabihin, we can do a new inquiry on it. So, for example, kung yung pong sa DA, FMRs, pwede hong magkaroon ulit ng joint committees to look into it. Pero dapat kasama na po yung Agriculture Committee dyan kasi sila naman